Himala na nga lamang baga ang hinihintay ng bawat isa upang masagot na at magkaroon ng kalutasan ang usapin ng flood control project dito sa Pilipinas. Ito na rin lamang baga ang tanging paraan upang maibalik ang nawawalang pera na ninakaw di umano ng iilan. Matapos na mabuklat ang milyong dolyar na halaga ng mga luxury vehicles at eroplano at kung ano pang mga sasakyan na binili ni Speaker Martin Romualdez kasama si Saldico. Hanggang ngayon na hindi pa sila pinatatawag ng mababang kapulungan upang tanungin at imbestigahan hinggil sa pagkakasangkot nila sa maanumalyang flood control project. Maging Senado, tahimik din sa usapin ito hanggang sa bigla nilang pinaputok ay ang pagpapalit ng liderato doon sa Kongreso. Papalitan na umano si Speaker Martin Romualdez Marcos ng isang kinatawan mula sa bahagi ng Isabela. Pero ang tanong, may magbabago ba? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman ang isang edisyon ng ating programang Dagundong dito sa YouTube. Totoo nga kaya na bababa na itong si House Speaker Martin Romualdez bilang Speaker of the House dahil binasbasa na di umano ni Pangulong Bongbong Marcos itong plano niya na bumaba sa Kamara bilang Speaker of the House. At si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III ang papalit sa kanyang pwesto ngayon araw po na ito. While we are recording this episode of ours. May kung mangyayari ho ito, ano kaya magiging repercussion? Kung mangyayari ito, hindi kaya ito ay palusot lamang, hindi kaya ito'y panakit butas lamang o kaya ay diversion lamang para sa mga nangyayari ngayong usapin sa mababang kapulungan kung saan ay kasama si Martin Romualdez sa mga listahang inilabas na mga diskaya. Ito kaya ay pakulo lamang para mabawasan ang masyadong masama at negatibong pagtingin o impresyon ng ating mga kababayan sa ating Pangulong si Bongbong Marcos at para tuluyan ng lumakas ang tiwalang muli ng ating mamamayan kay PBBM dahil nagawa niyang pababain sa pwesto at palitan ang liderato ng Kongreso at dito'y naipapakita niya na wala siyang sinasanto, na dito'y naipapakita niya na kaya niyang gawin ang dapat gawin, maitama lamang at mabigyan lang ng tamang serbisyo ang ating mga kababayan. Ito'y mga tanong pa rin. Mga bagay na nananatiling palaisipan kung ano ang kahihinatnan. Sa ganang akin ay hindi ko pa kilala masyado itong si Congressman Faustino D. Hindi natin alam kung ano ang kanyang background. Hindi ko siya kilala bilang isang congressman at lalo hindi ko siya kilala bilang isang personal, may kaugnayan dito sa usapin ito. Pero, ano ang nasa likod? At parang okay lang sa kanila na si D ang mauupo bilang Speaker of the House. Considering na napakalaki ng pakinabang nitong si Speaker Romualdez sa kanyang pwesto. Sapagkat para na siyang presidente kung tutuusin, kung magkikilos, naalala ninyo, bago magkaroon ng midterm elections, hindi ba? Ay siya ang pinapanginoon. Parang siya ang presidente ng mga panahon na yun. Pero bakit biglang-biglang pumayag ito ng ganon-ganon na lang? Meron kayang mga kasunduan sa likod ng mga usapin na ito? O sa likod ng pagpapalit ng liderato na ito? What lies behind this action? Kaya kailangan nating maging mapagmasid pa rin, mga kaibigan. Kailangan pa rin nating subaybayan kung ano mga nangyayari dito po sa sitwasyon po na ito.
Dagundong, 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 dagundong. Hanggang kailan maghihintay ang ating mga kababayan? Hanggang kailan maghihimala ang langit upang magkaroon ng pagbabago dito sa ating bansa? Ano ba ang kailangan natin gawin? Kailangan na ba talagang gumamit ng dahas? Kailangan na ba talagang mag-aklas at lumaban ang mga Pilipino? Magandang araw. Sumainyo ang isa na mag-edisyon ng ating programa dito sa YouTube ngayong araw. Napakahirap, pero hindi tayo titigil. Patuloy nating gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan sa pamamagitan ng nakabibinging dagundong. Dagundong, 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 dagundong.